Yo, yo, yo! Welcome back sa number one male podcast Southeast Asia at soon sa buong mundo. Anti-support podcast. Parang yung pinapakinggan ko sa radyo, yung MOR. Baby. Yung MOR. Yung butang ganun tono eh. Gusto mo ba maging number 2 podcast? Mag-create ka na ngayon din. Talaga namang buong mundo na, no? Meron tayong mga OFW na nanonood din, eh. Yeah. So na ba tawag dun? Na manifest. Oo, totoo. Kasi may seafarer, may Italy, may Taiwan, di ba? May Macau. Technically, kahit na isa lang yung seafarer, kung umiikot naman siya sa buong mundo, ganun pa rin, eh. Shoutout Magagawa sa'yo. ka ba? Ikaw ang namin, pre. Oo. Sa mga seaman dyan, ikaw ang buong mundo namin dun sa intro namin. Yeah. Shoutout sa'yo. Salamat din pala kay Drix ulit, no? Nagpakape yan, di ba? Nung last seaman month. yan, di ba? Siya yung Seaman siya, pare. Solid. Yan. Nabanggit mo yung seaman kaya naalala ko siya. Maraming salamat sa mga members, sa mga nagbibigay ng pangkape at sa mga nanonood na kasubscribe lang, okay yan. Pare, wala kami problema dyan. Okay. Pero gusto ko rin bigyan ng special shoutout yung mga na-mentoran ko. Ngayon, hindi ko na sila masyado makausap kasi na-busy tayo ng mga nakaraan. Pero gusto ko rin bigyan ng shoutout si Drems, Drems, shoutout. si Daniel. Yeah. Yung isa hindi pa rin ako sure sa pangalan niya pero parang AJ Goldpig yung pangalan niya. Goldpig? Oh, AJ Goldpig. O, si AJ. Shoutout sa AJ. Shoutout sa solid kayo. Baboy, AJ Gintong Baboy. Marami kaming napag-usapan yung mga taong yan. Kaya, Hindi mo na ba tinuloy yung pag-mentor mo? sabi ko sa kanila, sabi ko dun sa isa specifically, itong si Drems tsaka si AJ Goldpig, hindi ko na masyado napaliwanagan. Pero napaliwanag ko dun sa isa, sabi ko, into muna ako mga 2 buwan. Message na lang ulit tayo kung itutuloy natin to after... Squatter! Hindi kasi oras na hindi ko mapanindigan yung schedule namin. Dahil Busy Nakita kasi natin, ni 8 Asset, saka nakatira, sabi niya, dito daw sa gilid ng LRT. Galit na galit kagad si 8 Asset, elitista, no? Pero gagi, Squatter! gagi sabihin ko sa'yo, itong mga to, sila Drems, Big ballan. may ari ng paupahan. So, kaya siya nagpapamentor sa akin. Nagpapano siya anong diskarte niya sa finances niya. Si Daniel naman sa Dubai. Sabi ko nga, pag umuwi siya ng Pilipinas, sabihan niya. Gago baka pwede ka rin maging bookkeeper, no? Oo, di ba? Ito na, si AJ Goldpig, hindi niya dinisclose sa akin Pero, nag-early retirement din siya sa trabaho niya. Kanina, nag-peace bomb kami ng Grab driver. Sabi niya, sir, sino yung miyawak ng cellphone kanina dun? Yun yung pinakamalupit na si 8 Asset sa lahat ng social media accounts. Boy Jackal, makinig ka ng mabuti para hindi ka na magalit na tinatawag kitang Boy Jackal. Joshon Point pare sa lahat ng social media. Kung gusto mag-amoy bad boy na may class, mag-sports ka. Ang tangina na wala na ako, pre, puta. Teka. Kung gusto mo may bad boy na may class mag-sports ka, pwede naman. Tama naman Kung gusto mo, pwede naman. Check mo sa Shopee, may combat sports. Tapos, yung Black Prism, no? Utang ina. Teka. Reset. Gusto mo mga moy combat sports na gusto bad mag-amoy boy? bad boy na may class, pare. Sa TikTok shop. Check it out yung Black Prism din sa Shopee. Mag-sports ka. Sa Shopee, mag-sports ka. Hindi. Kung lalaki ka, mag-sports ka. Sa Shopee, mag-sports Hindi, ka. pagkatapos magpakilala. Nagets ko na. Pagkatapos magpakilala, tsaka ako sasabihin. Hindi ka na, magpakilala ka. Sa isa daw, General Soy Army, puso ko nasa magsasaka agrikultura. At ahari ako ng hip-hop underground. Hindi ako nagkakamali pag episode 6. Slick and Dapper, diyan kayo magpagupit. President of LB Trading, Better Living, Paranaque, diyan kayo magpadala. Nagets ko na yung pattern mo, hindi dahil sa wala ka sa wisyo. Kasi itong araw, binrake natin yung mga pattern, yung paraan ng pagpapakilala. Ako, iba yung mga nililinya ko. Ikaw, nangyari sa'yo, nalito ka rin. Hindi, ganyan talaga yan. Ganun ba talaga siya? Oo, isang taon na yung ganyan eh. Squatter! Hindi ko nakakampihan, pare. Hindi ko siya kakampihan, pare. Alam ko na talaga yung pag episode 6, pare. Kasi sa akin, napansin ko, pag iniba ko yung... So alam na nila, may inside joke na tayo. Puta, mali na naman si J.O.P. Episode 6. Ito yung huli nila bago sila umuwi. Alam na nila yon. Na-discover ko to dati, parang last year pa eh. Parang last part na.
Parang 3 beses niya inulit yung closing. Oh, gago. Tapos teka, nasabi ko na ba yun? So yun mga pare, gumanon ulit siya pare. Tangina. Wala. Ganun talk na, no? Hindi, kanina pa ako wala sa hulog, pre. Sabi ko, ewan ko ba, diba meron ngayon, mali atang tubig na inom ko eh. Ang may isipin yun, nasa isip mo lang yun. Ay, It's all in the mind. nga pala, masingit ko lang, mabilis lang, no? Kagabi, free time ako, no? Isip ako manood ng movie. Kapanood niyo ba yung moving Roofman? Roofman, hindi. Sino bida? Si Channing Tatum. Bago. Panoorin niyo, boy. Sa Netflix. Panoorin niyo, boy. Nakita ko yun. Yeah. Panoorin niyo, boy. Ganun dalawa ni Mare, panoorin niyo, pare. 2025. Nakita ko yun. Ganda! Sayaw na naman, no? Itong hindi. Ay, hindi. Pero may lesson, tol. Kwento ko na rin para mahimay nyo rin. Ano Yung nyo rin. synopsis lang, bro. Ano bang pinaka-story nun? Tangina, paano ko papanoorin kung kukwento mo na eh? Ayaw nga na. Hindi. Sige, okay lang to. Para ma-action naman yun sa, Sige, sa sige, mata mo eh. sige. Nagnakaw siya ng 4-5 store. McDonald's. Fast food yung Fast target food. niya, di ba? Kasi nga sabi niya, kung 5,000 yung fast food dito sa Amerika, ano ba yung nakawang ko ng 45? Di ba? Ang ilang mindset yan. Street smart po. Dati siyang ex-military. So, natapos na siya. And hindi niya na alam gagawin sa buhay niya. Wala siya na ipon. Hindi na siya ng asawa niya, nila yung anak niya sa kanya. So, para magkaroon siya ng bahay ulit, makuha yung anak niya pabalik, pati yung asawa niya, is, binilang niya kung magkano yung per store na nakukuha niya. So, para mabili niya yung bahay na gusto niya at yung kotse, ang kailangan niya 45 store. So, which is nagawa nga niya, 45 store na nakaw niya. Kabili siya ng bahay, meron naman siya kotse. Kaso, yung by that time na nagsasaya na siya, ayaw na niya magnakaw, doon naman na siya inangabol ng mga polis. Natrack na siya. So, tumakbo siya. Nadampot pa rin siya. Napasok siya ngayon sa kulungan. Pang! And then, ilang years siya sa kulungan, nag-welding siya, nakuha niya yung loob ng mga jail guard. Nakahanap siya ng way para makasuot sa ilalim ng truck. So, nakatakas siya. True story to, pare, ha? Based on a true story siya, pre. Hanggang ngayon, nasa kulungan pa yung tao na yun, pare. So, nakatakas siya. Pang, pagtakas niya. Talino niya, tol. Sabi niya, based sa pag-aaral niya, kaya nahuhuli yung mga tumatakas sa kulungan. Kasi pinipilit nila lumayo agad. Which is, lumayo. Lumayo dun sa spot ng kulungan. Sa area ng kulungan. Okay. So, dapat wag ka muna pala lumayo. stop ka sa isang lugar. Ang galing. So, paano ka hanapin kung nakastop ka lang naman sa isang lugar? Na iniisip nilang palayo ka na ng palayo. So, yung paghahanap nila, palayo rin ng palayo. So, ang ginawa ni Gago, nagganap siya ng store na walang tao paggabi. Toy R Us. Dati Toy R Us basa ko dun eh. Yung tinalaran. Oo. Doon siya nagtago ngayon mismo sa may bakanting, una sa ceiling siya, pangalawa sa may bakanting board na siya. May maluwag na board, parang ginawa niyang room yun, pero design yun ng mga laruan kaya board. Sa likod nun, pare, naglagay siya ng CCTV, so nabamatyagan niya yung mga tao, yun ang ginawa niyang TV. So nanonood siya ng movie doon. Naglagay na rin siya ng kama doon eventually. Inaral niya patayin yung CCTV para walang makakita sa kanya. Tataka lang yung manager, sobrang daming nawawala mga pagkain, ganyan. Yung pala, kinanakaw niya tuwing gabi, yun ang kinufood trip niya. So ngayon, na-inlove siya dun sa isang putang ina. Okay na lahat eh. Ang dami niya ng pera kasi nga binebenta niya yung mga video games. Na binebenta niya sa bentahan lang pare. Para binibili ng mura. Pero ang dami niya kasi binibenta. So ang dami niyang pera. Na-inlove si Gago doon sa isang staff ng store. Yun na. Kinuha niya yung loob ng nanay, yung anak. Naging family guy siya. Pero doon pa rin siya nakatira. Sa may board na yun sa Toy R Us. Hindi alam ng babae. And then, sabi nung tropa niya negro, kailangan na siyang mag-transfer sa ibang bansa kasi nga gusto niya na mamuhay ng restart na band. Ayaw niya na nagtatago eh. Ang pursuit lang pala, up to 1 month lang pala. After ng 1 month, pag hindi ka na na-pursuit, di ka na nahanap, tatama rin na sila. Ganun pala sistema ng police. Kasi iba na naman yung trending. Nagsasawa na naman yung tao sa balita sa'yo. So, ito yung mukha mo, limot na rin ng tao. Parang iniisip lang nila, may kamukha ka, pero limot na. So, ito na nga, pupunta na siyang Venezuela, nakasetup na lahat, nagnakaw siya, pinasok niya yung mga store, dami na naman, nakabuo siya ng 5 million pesos. Pinesos ko na lang. Magaling din yan, no? Magaling. Ex-military din eh. So, nakuha niya yung pera, 5 million pesos, binigyan na siya ng bagong passport, bagong pagkatao na, bago na lahat papeles niya, lilipad na lang siya sa Venezuela. Alam niyo kung paano siya na-fucked up? Dahil sa babae yan, sigurado. Ang ina. True story yun, ha? Babae yan. Ang ina. Ang ginawa ng babae para sinet up siya.
Kapalit ng pera? Walang sinabi, pero sabi ng babae, punta ka dito sa bahay, namimiss ka na ng mga bata. Namimiss na rin kita. Pucha, may anak pa sila? Hindi, yung nagpakatatay lang siya eh. Ah, okay. Mm. Yung bago nakilala niya kasing babae, single mom, dalawa anak. Sinet up siya pare. Hanggang nakakulong siya, sising-sisi siya. Sinabi niya doon sa last part na sana may mga decision akong hindi ko na ginawa. Ganun, sising-sisi siya. Kasi gusto niya mag-goodbye eh. Dahil sa goodbye na yun, siya. dahil sa goodbye na yun, na-hold siya. Hindi naman siya masama pare. Talagang Desperate lang. desperate and... Kaya hindi rin siya pinursue, na-gets ko rin eh. Kasi nakakaw lang naman siya eh. Pag ano yun, manhunt talaga yun. Pagka serial killer ka, manhunt talaga yun. menes, no? Hindi ka talaga tatantanan nun. Lagi may budget para hanapin ka. Pero yung ganun nakaw, wala na sa kanila yun. Hayaan mo na yun. Siguro nga isa din yun. Kasi robbery lang naman siya lagi. Wala man siya sinasaktan eh. Ayaw niya manakit. Oo. Kinukulong niya lang sa isang kwarto yung mga tao tapos nanakapin niya. Okay na yun. Hindi nila ginagalaw yun. Insurance na lang yun eh. So yun ang naging downfall and mostly naman talaga sa mga lalaki na although criminal siya, hindi ko siya kinakampihan, pero yung sinasabi ko lang downfall na in love siya eh. Nakalimutan niya yung rational. So bumalik siya, pagdating doon, dami ng Police FBI. nakikita wala na. Alam mo laging ganyan, no? Ba't kaya, no? Babae rin, si Pablo Escobar, nahuli rin sa babae din. Ay, si El Mencho, kapapatay lang, bagong leader ng kartel. Ayun nga. Pag-usapan natin, ang nangyari. Oh, go. Wala niya paano nahuli. Ang inang yan. Babae again! OnlyFans. Ah, yun pala yun. May Pucha. nag-message sa akin nun. Ano yung i-avail niya dapat, yung babae? Yun ang hindi ko na nasiyasat. Kinita niya. May nag-message Kinita sa niya, akin. kinita niya. Sinetap regarding- pare. Sige nga, Sige, hanapin mo. pag-usapan nyo habang hinahanap ko. Trending ngayon. So ngayon ang sistema, Ito yung Valenzuela. Venezuela, Ano, yun, Mexico, di ba? pare. Mexico. anong nangyari boy? Pagkapatay kay El Mencho, nagwala yung kartel. Sila pala yung pinakamalaking kartel ngayon. Pangalawa lang yung Sinaloa. Kinakatakutan din Sinaloa eh, pero pangalawa lang pala yun. Alam mo yung buong Pilipinas? Let's say yung Mindanao at yung Visayas. Kanila yun. Kartel na Kanila may- yun. May government talaga, may govern sila doon. Talagang ang dami na ng tao pre. Pulis nga, minumura niya eh. Opisyal, may phone call na lumabas. Sabi niya, tangina mo ka, tinatanggap mo yung pera namin. Bakit ginaganto mo kami? Bakit tinahabol nyo kami? Anong problema nyo? Sorry, pre. Sorry. Mencho, aalisin ko na yung tao ko. Ganyan, pasensya na. Si Mencho yung kausap. Minumura niya. Oo. Mga polis. Talagang gusto mo bang ubusin ko pamilya mo? Ha? Kaya kita palibutan ngayon. Takot yung polis, pre. Kaya nga nagigets ko rin eh. Kasi nga, yung US, unti-unti nang pinapasok niyan. Di ba? Yun. Ng cartel. Kaya hindi ko rin masisi bakit nagpaano si Trump ng pina-activate niya yung ICE eh. Gusto niya itapon lahat. Gusto niya alisin talaga lahat. Kasi Oo. pag hindi nila pinigilan yung pagpapasok ng mga yan dyan sa US, pwede na silang bumuo ng cartel sa US. Ang lalakas ng mga yan, pagka nagsama-sama yung mga yan, hindi nila kaya yun, pre. May sense. Parang ano pa yan sila, guerrilla warfare pa yung mga gago na yan. Ang hirap niyan patayin eh. Mahirap. Kung madali lang, di sana yung Mexico napalaya na dati pa. Tignan mo nga, Mexico government, talo ng cartel. Oo. Ang dami pa nilang pera. Mas marami pang pera yung mga yan kaysa sa government Kaya nga ata nila eh. Alam mo ba yung isang mayor doon na nangyari? Mayor siya, kaupo lang niya. Parang weeks lang ata o days lang. Ayaw niya tumanggap ng pera sa kartel. Pinabalik niya yung pera. Search niyo yan, totoo nangyari yan. Totoo yan, Days for lang. sure. Yung ulo niya pare, nandun na sa ibabaw ng kotse niya. Yan na nga yun eh. Sa labas ng bahay niya mismo. Ulo na lang. Yung katawan wala na. Kaya sabi ko Mayor yun ha? Kaya nga nagigets ko talaga yung mga leader na kumbaga magko-concentrate sila in defeating cartel, drugs. Kasi ang lakas ng mga yan, pre. Menace talaga sa government yan. Manood kayo ng yung mga ayaw kasi sa war on drugs. Ako agree ako sa war on drugs ha. Kasi nakita ko nga yung kay Pablo Escobar. Malagi ko sinasabi kasi best example siya. Madaling hanapin eh. I-google mo yung ginawa ni Pablo Escobar. Isa siya sa mga best example ng pagkayumama ng mga drug lord sa isang bansa. Kontrolado ang government, pre. Babayaran eh. Hindi mo pa sila makontrol. Hindi mo sila masabi na matakot sa batas. Hindi sila takot kasi nga bawat sulok ng kagilid-giliran na hindi nasisilip ng pulis, may tao sila doon. Pwede kang pasukin.
yung death threat nila, totoo, pre. Totoo sila Pero huli na yon. Mm. Hanggat maaari, ayaw din nila dumadating based sa mga movie na panood ko sa buhay nila. Mm. Last resort yun. Mm. Hanggat maaari, ang gusto na lang nila, tumanggap ka ng pera. Oo, tama. Pag hindi mo tinanggap, second option, kikidnapin isa sa pamilya mo. Wala pa rin namatay. Mm. Di ba? O, ngayon, papayag ka na. Okay, deal na tayo ngayon. Mm. Tatanggap ka na. Kakapera ka pa rin. Pero makukuha mo yung mahal mo sa buhay. Ang third option talaga, mamamatay yung relative mo o ikaw. Hanggat maaari ayaw nila sa third option. Kasi chase sila ng law eh. Kahit sabihin mong mahina na yung law, papatong pa rin kasi yun sa pangalan nila eh. So ayaw pa rin nila ng third option. Hanggat maaari, organize pa rin sila. Nandun pa rin sila sa takutan lang muna. Pero ang lakas nila, no? Pagka na yumaman talaga sila, hindi mo sila pinigilan, ang lakas talaga nila. Pera eh. Malakas talaga sila. Nag-agree ako doon kasi yung biography nga ni Pablo Escobar, mayroon siyang lagi sinasabi sa mga official sa mga general or senator, sasabihin niya plata o plomo. Ano ibig sabihin ng plata o plomo? Money or lead. Lead is bala. O pera ka talaga muna nila pera. Kahit anong magkano, sige name your price, wala naman kami problema. Basta tanggapin mo lang. Huwag mo na kaming guluhin. Kaso tol, pag tumanggap ka na, kasali ka na. Oo. Kumbaga trap din no? Talaga. Hindi ka na makakaalis. Kasi may isang pulis nun na sa buhay ni Pablo na ayoko na. Tinulungan ni Pablo. Pinagaling yung anak, ganyan. Sinuportahan yung family. Tapos sabi ng pulis, ayoko na, ganito, ganyan. Gusto ko na kumalas. Kasi ang gulo. Na-stress siya eh. Sabi niya, kailangan gawin pabor. Sabi ni Pablo, from the time na tinanggap mo yung pera ko, kasali ka na. At hindi ka na makakaayaw. Hirap eh. Pero isa rin sa hinahangaan ko sa kanila, tol, kahit alam nyo naman, lagi may good and bad, di ba? Ako, nandun lang ako sa what's best for you at ano yung makukuha natin doon na lesson. Ang lupit ng loyalty ng tao niya. Iba yung loyalty ng cartel. Tignan mo ngayon, pinatay si El Mencho, anong ginawa ng mga bata? Pare, nagwasak ngayon pare sa Mexico. Wild. Nagsunog ng kotse, nagsunog ng building. Hindi maganda yun, ha? Pero nabibilib ako sa loyalty ng mga tao, tol. Loyalty sila, no? Sobra. Kahit naman kay Pablo, 3 beses tanga na hinugot sa kulungan yun, ha? Bro mo, 9 months nag-okay ng lupa, makuha lang yung boss nila ulit. Isipin nyo yun? Ang layo nung hinukay nila. Yung loyalty kasi na yun, pre, ako, sa totoo lang, yung loyalty na yun, halong takot na lang din. Tingin mo? Oo, sabi mo nga kanina, di ba? Once na matanggap mo yung pera, part ka na nito. Ano yun double meaning yun Alam ko na lahat ng galaw mo Alam ko rin lahat ng pamilya mo, lalo pa pag part ka nila. Nakikita mo pa. Kahit apo mo, sa tuhod, kilala nila, kaya panakot na yun. Pero again, andun loyalty na, pero ano yun, talagang takot ka na lang talaga na gagawin ganun. Kaya susunod ka na lang talaga, loyal ka na. Tapos generous naman siya sa'yo. Oo, wala ka naman din problema. Busog naman din buong pamilya mo. Oo. Yan din ang isa napansin ko sa buhay ni Pablo nun, saka ni El Chapo. Sobrang generous nila sa brotherhood nila pare. To the point, tingin ko isa ring weapon, bukod sa fear, yung sa libro ng 48 Law of Power, parang ginawa niya kasing family. Pag ginawa mo kasing family talagang isang tao, kahit hindi mo family pare, aalay nila yung buhay nila sa'yo eh. Tsaka, May ganung factor. Totoo yun yung sinabi mo na generous at the same time family. Kasi ganun sila, double meaning lagi yun Pupunta sila sa'yo. Si Pablo, pinupuntahan yung mga bahay ng mga, kahit mga tauhan nila, mga gunman nila, pinupuntahan niya. Kasi isa, okay, para part ka ng family. Pangalawa, para makita ko yung mga tao na nakapaligid sa'yo. Para pagka nang gago ka rito, alam ko natatargetin sa'yo. Ganun siya, pre. Ganun siya, kaya pag niyayakap niya yung mga tawa niya, nandun yung sa ganun, titingnan niya. Pero totoo, binabati niya ganyan, Binabati niya. Pero totoo, ito pala yung pamilya mo, Ganun, nakakatakot sila gumalaw, pre. Kasi may bait, na ano nila, tawag doon? Manipulation nga. Manipulation. Na mabait, tapos yung pala, kilala nila. Apo mo, putang na target. Ano yan, yung babasahin mo dyan? Hindi siya, yung tanong nyo kanina, anong nangyari kay El Mencho? Oo. Ayan. Dahil yung OnlyFans na babae, gusto niyang kitain. Dahil gusto niyang kitain, na-track siya. Ayan nga, na-expose siya sa mga polis. Babae pa. Asit daw yung OF ng babae. Sabi. Wala bang nakalagay dyan?
Wala, ano lang to eh. In-screenshot niya lang. Basta, dahil gusto niya makita yung OnlyFans na babae, nahuli siya. For sure yan dahil OnlyFans yan, pare. Sabog yan, babae na yan. I mean, Ito, sabog may picture. meaning chicks. Gago chicks talaga yung babae, Oh, tol. tignan mo. Chicks din talaga. Oh, tang ina, napapunta mo pati drug lord. Oh. Sikat na sikat tong OF na babae na to. Tanginang yan. Oh. Tang ina, nakalimutan yung pagiging kriminal, naging simp eh. A beauty worth dying for. Ay po, inang yan. Itong inang yan. So paano kaya siya na-entrapment siya tapos tinira na siya doon? Oh, niratrat. Parang si ano rin, yung kapatid ni Pablo, nahuli ni rin, babae din pre. Kapatid ni Pablo, si Gustavo. Babae, yung ano kasi, yung jowa ni Gustavo noon, kapatid ni Pablo, is, yung babae na yun is kapatid ng kasosyo ni Pablo na drug lord din. Ang problema, ayaw nilang bembangin mo yung kapatid namin. Okay na nga tayo eh. Partner na nga tayo sa drugs, bibembangin mo pa kapatid namin. Ayaw nila. Nakipag-deal sila sa pulis ngayon. Sabi, ito. Gusto nyo makahuli yung kapatid ni Pablo? Ay, kinakantot yung kapatid namin. No? Dito sila nagdi-date. Huli siya. Tinorture siya. Ayaw. Pero sa sobrang loyal ng kapatid ni Pablo, pinatay na lang siya. Ayaw niya sabihin, nasan si Pablo? Wala. Pinatay na lang Hindi siya. uso yung ganun. Hindi. Sabi pa sa kanya, gusto bang mamatay? Sabi niya, parang sabi niya, puta madre, just kill me. You won't get anything from me. Are you expecting me to rat Pablo? Just kill me. Pinatay siya. Di uso Pero yun, snitch dun, no? Hindi. Pero tignan mo, babae pa rin. Nahuli siya sa babae. After pa nila magbembang yun, pre. So, pagod-pagod pa siya eh. Nasa hotel sila eh. Hotel sila kinuha eh. Oh. Ang ina, pagod yun. So, ano? Sabihin ko na. Sabihin mo na, yan. Sabihin mo na? Yan. Ito na, dito tayo ha. Sige, punta na tayo sa ating paboritong segment. Ang may tanong, baby. Tabi na! Ang ganda nun. Ang haba nito. Napili ko yung tanong niya kasi ang haba. Pero hindi ko alam kung maganda to. Basta mahaba. O, yun ang sikreto ha. Pag mag-message kayo, itaas at basta mahaba yung tanong nyo. Oo, kasi content worthy. Solid supporter ako ng ASP since day one. Ngayon, nakafollow na ako sa inyong tatlo nila Soy. Si Soy talaga una kong sob yan since pandemic pa. Ha. Solid din mga content at real talk niyan sa TikTok before. Mag-share sana ako ng kwento ko, patago na lang ng identity ko. Ha! I've been single for 2 years na. Recently na lang ako nagkaroon ng bago which is hindi pa kami official pero magkasama na kami sa apartment now. Okay, Galing- Galing kasi ako sa almost 11 years na relationship before Tugulo. with 3 kids sa same mom. High school GF ko siya. Yung ex-partner ko. Hindi kami nakasal kasi talagang doubted na kami sa isa't isa. Dancer din ako before. Alam mo na, madami talagang pag dancer ka. Uy! Di ko alam yan. Kaso yun nga, naging babaero din talaga ako. Sobrang lapitin ko kasi talaga. Kaya nagloko... Pogi yarn. Kaya kaso nagloko din siya eh. Tinanggap ko hanggang sa noon yung pangalawa naming anak. Doubted ako na sa akin kasi naghiwalay kami noon. Huling bembang tapos sinayaan ko na siya sa lalaki niya. Then after ilang months, bumabalik sa akin kasi buntis siya. If bibilangin ko, medyo 50-50 yun na sa akin. Pero post mo lang pre, Sige. tandaan mo kung nasan yan. Random ko lang. Random lang to na panood ko lang lately. Na 37%. Hindi ko na alam kung saan niya nakuha. Hindi ko na double check to. Basta 30% daw ng lalaki ngayon hindi nila alam. Hindi. 30% daw ng lalaki ngayon ang nag-aalaga ng anak na akala nila kanila. Oh, 30%. Inantas noon, par. Oh, 5%, I understand. 30 plus percent. 30%. Pare. Ang akala nila tatay sila noon. Naalagaan na nila. Ewan ko anong bansa, baka US. Baka US yun palagay ko, dami ng bitch dun eh. Oh. Sa Pinas, I think siguro
3%, 5%. Mababa pa naman sa Pinas. Aba dito. Ito paano okay pa dito. Oo naman. Hmm. Pero kasi parang death wish ni Ermat na tatanggapin ko if sa akin man o hindi. Kasi karma niya naman yun if hindi siya nagsasabi ng totoo. Parang ano yun it's okay to be kind, than to be Oo, right. than to be right. No. Oo nga, no? Oo nga, napipasok mo yun dun. Maling The fuck? application. Fafo. Tatlong Fuck beses Robin ko Finder. sinubukang maayos kami noon, pero 3 beses ko din nahuli sa same guy na married. Triple kill. No, di ba? Killing spree. Wala na, hindi na sa'yo yun, pre. Baka hindi sa'yo. Dapatin mo. Baka namang bago pa. Kinangina 3 ang puta. Yan yung una niyan, cheat. Lumipas ang panahon, pinipilit kong lumaban sa buhay pero parang ang bigat sa akin ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa nag-pandemic na work from home ako, then siya, never kong pinag-work yun. I'm not saying na sinasakal ko siya. May choice siya to work pero wala puso niya dun. Nagka-work siya pero ilang buwan lang then nag-stop siya. Tapos ng online business na lang siya pero walang consistency. Probationary TL na ako noon sa isang BPO na magkaroon ng opportunity by the help of her family here in France. Grinab. Grinab ko na yung opportunity kasi para sa mga anak namin. Okay. Hanggang sa nung nandito na ako, nag-cheat na ulit siya. Nasa France na siya niyan. Second guy na married, sobrang na-down ako ng sobra. Sobrang sakit to the extent na halos di na ako makapag-work. Sakit naman talaga. Pero dahil sa inyo, lumakas loob ko ulit. Yon. Ngayon, nakuha ko na din kapatid ko dito sa France. Recently lang. At work and gym lang talaga gawi ko. Yon. Natupad ko din pala first goal ko na maka 1 million before mag 30 years old. Hindi ka na squatter. Wala na. Sus, babae na wala sa'yo. Tas France ka na nag-work. May 1Ms ka na. Ay, puta, parang kulangot lang na tinanggal. Ganun na lang yun. Hindi ka nakasama doon sa hate ni 8 Asset. Pero alam mo kasi, Sa elitista siya. alam mo kaya ako na-realize kung bakit nangyari sa kanya yun. Tignan mo, kaka-30 niya pa. Mga ganun. So, hindi pa siya ganun katanda, pero galing na siya sa 11 years na relationship. Tsaka, Ay. ibig sabihin, hindi siya nakarami ng abang. Oo. Kaya nangyari sa kanya itong mga Actually, ganito. pwede naman mag-11 years nang nakakarami ka ng iya. Di ba, Josh? Oo. Pero baka nakafocus kasi siya doon eh. Di ba? Nakafocus kasi siya doon. Nakafocus siya. Ayun, at bata pa eh. Alam mo yun? Mula po. 11 years. Hindi, I mean, di ba, marami naman taong, yung iba, di ba? Oo, yung iba. yung iba yun. Yung iba, kasi ako naman. Yung iba yun. First goal ko maka PD pero dipindi. I got my first 1M. 28 years old na ako. Ngayon, 31 na ako. Continuous lang ang life ko dito. Palagi ako nanonood sa inyo. Yun. Alam ko na nasayang ko lang yung 10 years ng life ko with her kasi malayong malayo kami sa mga goals namin. Sobrang badass bitch talaga yun. Alam mo, ito, i-post mo lang, pre. Minsan, pre, yung challenges talaga ng, sabihin natin, ng higher power ni God, no? Ang challenges talaga niya, indirect talaga minsan eh. Bibigyan ka muna niya ng, minsan, ganyan, katulad niyan, minsan ang reward sa atin is magandang relationship. No? Bibigyan ka ng babae na okay. Pero sometimes yan din yung challenge niya, bibigyan ka niya ng babae na sisira muna sa'yo or wala talagang, parang malas ba na babae. Tapos yun yung challenge niya. Pag lagpasan mo yan, ito yung reward mo. Ay, tignan mo, nakaipon ka. Oo, ganun yung nangyari sa kanya. Tignan mo. Kung kasama niya pa rin yan, baka di siya nakaipon. Hindi siya nakalipad. Di siya nakaipon. Diba? So, marami pa rin good thing na nangyari. Doon tayo mag-focus. Oo. Tsaka, Natin hindi ka nalulong sa drugs after ng breakup, diba? totoo, no? Parang, yun doon nga eh. Yun mo makikita na iba talaga gumalaw eh. Iba gumalaw ang destiny, iba gumalaw ang Diyos eh. Pag bibigyan ka niya ng swerte, hindi talaga basta-basta eh. Alam mo yun? Kailangan may paghirapan ka talaga. Minsan, babae talaga bibigay niyang challenge eh.
Ayoko man mangyari yun, pero minsan ganun talaga. May isa pa napanood tayo. May isa pa tayong nabasang ganyan eh. Na nung niloko daw siya, di ba, naging ano siya? Naging, ano yung una yung, naging philanthropy siya. Nagbigay siya sa mga sports. Naging ano siya, Sponsor. siya nung nawala daw yung babae sa kanya. Tapos nagkaroon siya ng tira sa community nila. Di ba? Ganda. After nung babae na niloko siya. Minsan ganun talaga eh. Yeah. Sabi ni God doon sa itaas, no? Sobrang saya ni, ano pangalan niyan? Gagi. Ay, bawal Sabihin ba? ko ba? Hindi pwede. Hindi, first name lang. But, Si Jaime. ayun siya. Jaime ka pangalan din ni Jaime, ni Coach? Baka si Coach yan, ha? So sabi ni God doon sa taas, no? Mukhang masaya buhay ni Jaime, ha? Bigyan natin ng isang babae. Napapok! Puta niya. Kala mo, masaya ka na, ha? Di ba? Canon event mo pala yun. Ano lang, talagang yun nga yung ibig natin sabihin eh. Yun yung gusto kong i-point out din na maraming kalalakihan din ngayon ang dinidelete yung sarili nila dahil lang sa babae. Sayang eh. Sayang na mamaya. Dahil pala doon sa heartbreak mo na yun, meron kang ganitong swerteng makukuha. Di Pero ba? tinapos mo na eh. Tingin ko nga, naisip ko nga, Ton, pinag-usapan namin ni Eko to nakaraan. Sorry, makat kita. Go, 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 go. Speaking of sinabi mo na yan, sayang kung tinapos mo yung buhay mo agad. What if sa taas, no? Kung halimbawa, ang gagawin pala sa kanila, eto sana magiging buhay mo. Parang may TV doon papapanood, no? Ooh. Tapos papalo pala si Jaime ng 50 million pesos, Tangin. 100 million pesos. Ganyan sana mapupunta mo. Kaso, tanga na, nag-big T ka eh. Tanga-tanga mo eh. Di ba? Oo. Oo. Sayang eh. Yung heartbreak na yan, So minsan... gusto ko patayin na lang sila doon ng guilt. Parang, balik mo! Balik mo! Wala na! Wala na! Tinapos mo. Touch mo. Bobo ka kasi. Wag na wag pre. Dahil sa babae, wag na wag. Kasi mamaya nandyan yung swerte after niyang sakit na yan eh. Kaya wag yung... Tangina, ang lame. Ang lame. Nakatingin yung mga ancestor mo sa'yo, tapos iinom ka lang ng muriatic acid, tapusin yung sarili mo. Ano yung kasabihan natin? Pag may umaalis na pusi, Pag maalis na po si... Ay, hindi. ano? Tama yun. Pag may maalis na Pag po may si... nagsasarang pusi, May bagong opportunity. Okay. Yeah. Quotes for the day. Pag may nagsasarang pusi, may bagong opportunity. O, yun yun. Hindi nyo Pasok. ba napansin lahat ng mga magagandang nangyari sa buhay natin dahil yun sa nagsaradong pusi? Totoo. Meron, di ba? May Totoo. reward. May reward talaga. Pag na- Totoo yan. Pag nalagpasan mo yung pain nung pagsara ng pusi niya, tangina may reward sa buhay mo ibibigay si God eh. Dahil sige, di ka nawalan ng faith sa akin, bibigyan kita ng 1M. Pang! Exactly. Totoo. Magandang trabaho. Pang! Di ba? Tapos mag-iisip ulit si God, mukhang kailangan niya na naman ng babae talaga. Sige, bigyan natin siya ng babae. Napokpok. Popok ulit! Tapos, di naman niloko ka na naman. Gusto na naman eh. Ayoko na. Niloko ka na naman. Isa-isa lang. Minsan, trippings na lang din si Gino. Ay, ganun talaga eh. Inibigay niya talaga yung challenge sa tao eh. Para kang nilalaro talaga eh. Pero kailangan maging matibay ka talaga. Kaya nga nandito kami bilang brotherhood nyo. Sa mga nalulumbay dyan, malungkot. Bumalik lang kayo dito sa amin. Lagi kayong welcome dito sa Yeah. family natin. Kasi pamilya tayo dito, brotherhood tayo dito. Yeah. Totoo. Oh, Tuloy. tuloy. Dahil patalastas, no? Di okay nga yun eh. Oo, okay yun. Okay. Ngayon, nalaman kong nai-involve siya sa mga scamming sa Pinas. Kita mo? Wala Nalayo squatter. ka. Scammer! Nalayo siya. Oh, di ba? Na-down ako, 2 weeks na ako nagsashabu. Uy, Hindi, joke. gago ka. Tago ka. Binati-bati ka namin, biglang magda-downfall ka ulit. Gago Ayop ka. Mapakyo ka na sana eh. Hindi totoo yun. So, hindi. Ngayon, nalaman kong na-involve siya sa mga scamming sa Pinas. Gusto ko malaman opinion nyo sa kwento ng life ko. Alam ko sobrang shit ng life ko, tayo na. Natrap ako sa isang babae na alam ko namang hindi ko din makakasama habang buhay. Pero pinatagal ko pa. Sobrang support ko nun. Pero kasi tulad ng sabi ni JOP, iba kasi ang case pag may anak na. Mhm. Ngayon naniniwala na ako na may babae pala talagang hatain ka pababa. Gago marami. Marami talaga, pre. Marami akong daming nang hatak sa aking babae pababa. Pagkatapos hatain yung pantalon mo pababa, no? Oo. Hatain ka pababa. Laking ka pababaan yung mga yan.
hatakin ka pababa. At may babae na ang gaan lang kasama, tutulungan ka pang umangat sa buhay. FYI lang, never akong nag-cut ng sustento ko sa mga anak ko. Ayun pa, mayaman That's ka good. pre. Oo. Wow. Ako nga, kunin ko na yung anak eh. Di ba? Ngayong ganyan ako ka-successful. Kunin ko yan. Ano na ako. Ang tawag doon? Magpe-present na ako na akin na lang yan. Total, may mga issue ka dyan. Nahuli ka pa ata sa scamming. Para safe yung anak natin. Akin na yan. Alam niyo, ba't di pumapayag mostly mga babae na makuha yung anak? Hmm. Hindi Bakit? naman dahil gusto nila mag-alaga. Di nga nila na-enjoy mag-alaga ng bata eh. Kahit sinong mami tanongin nyo, madalas iritang-irita nga sila eh. Sasabihin nila, gusto ko, I love my son, I love my daughter. Pero pag nakita mo ng live kung paano sila mag-alaga, urat na urat sila. Lola lang din naman nag-aalaga. Lola lang. Pag yung nanay lang, huwag ka nga kasi makulit. Talaga nakita mo pumasabog sila par. Kaya hindi nila binibigay usually talaga yung custody. Ayaw lang nila magmukhang masama sa iba. Nasaan yung anak mo? Andun na sa asawa ko. Bakit wala sa'yo? Di ka responsable, no? Ayaw lang nila nasasabihin na ibang tao. Pero technically, mostly sa kanila, hindi naman talaga maayos na nanay. Kaya nga palpak lagi yung mga anak ng single mom eh. Diba? Totoo yan. Stats yun eh. Urat sila maging guardian eh. Yun, ang dami nga storya tol na di baling mag-isa yung anak nila sa loob ng bahay. Basta yung lalaki nila, boyfriend nila, makita nila, di ba? May nabasa tayong ganyan. Oo, di ba? Oo. Pero hindi kayang gawin basta-basta ng karamihan ng may gumagawa din. Pero yung mga babae, daming cases kaya nilang gawin yun, par. Ay, nang yan. Totoo yan. May nabasa tayo niyan eh. Nakalimutan ko lang eh. Continue mo. Basa. Brother Brother Eli. gago! Ay pa ako sa kape Never madadamay ang mga anak namin sa kung ano-ano mang nangyari sa amin ng ex-partner ko. Dapat lang. Padrop naman sob ng perfume ni Soy para makabili ako. Papadala ko dito sa France. Pwede ba yun? Ewan ko dyan. Yung kay JOP, alam ko na eh. Dalhin ko lahat dito yan sa July. Maraming salamat Sob. More blessings and power sa ASP. Solid supporter from friends. Yung Nice. friends. Okay, speaking of pabango yan, nandyan lahat. Kay sa daw, sa akin, nandyan sa description. OFW talaga yung mga madalas sa sender natin, no? Oo. Totoo. Kasi wala silang kausap dun eh. Tayo lang eh. Kami ang kaibigan mo, Jaime, dahil dyan, no? Oo. Pero yun nga, sa tayo dun sa issue mo, anak mo, again, kung kaya magpresenta na pati anak mo kunin mo na dyan. Di ba sabi niya nga yung kapatid niya nakuha niya na sa France? Yung anak kunin mo na rin. Oo. Wala eh. Kung tignan mo, nadadawit pa sa kung ano-anong issue yung bata. Baka masira pa mental health niya dahil yung nanay nahuli pa na mag-scam. Baka, di ba? Save mo na. Kunin mo na. Kunin mo na sa France yan, pre. Tingnan mo katangahan talaga ng babae yun. Nag-i-scam ang puta. Longest. Yun ba yung gusto mong makita ng anak mo na makalakihan sa'yo, di ba? Ang i-scam ka ng tao. Easy money kasi, pre. Ganun madalas eh. Pinapasok nila mga easy money. Kaya, yan. Sila madalas dyan. Ang paborito pa ng mga scammer, especially India, pare, yung mga lola na computer illiterate, no? Dinadali nila, sabihin nila pension, bla bla bla. Kailangan mo mag-download ng ganito, boom! Kuha yung pera. Can you redeem it? Why you redeem it? Alam mo yun? Tawa dun eh. Nagtitripan nung hacker na vlogger, di ba? Oo. Alam mo pare, isa sa ginagawa ng mga single mom na ayaw ko talaga. Oo, ano yun? Indicator ng kasinungalingan nila. Kasi, ewan ko, Bitaw mo. ibibitaw ko nga talaga. Yan. Ibibitaw ko Yan. talaga, pero inaano ko lang yung structure niya. Yan. Bisa mo na, Cesar! Ginagawa niya kasing... Samantaan na to ng kalbo eh, yung video niya, sinend niya sa akin. Moroami. Alam mo yung... So, number one, hindi naman talaga nakaka-proud nga maging single mom kasi. Hindi naman nagiging... Ang ano doon, depende. Depende, pero generally speaking, lahat naman ng mga nagiging single mom, fucked up yung past, kaya sila naging single mom. Bihira yung reason na kasi namatay yung asawa. Bihira Bira yan. Bihira yung valid reason. Tsaka hindi single mom tawag doon, byuda ang tawag doon. Oo. Tama.
Yun. Di na kasi siya nag-grow. Pakiramdam ko. Daming reklamo, no? So, nag-usbungan yung mga single mom, desgrasyada naman talaga. Oo. Yun ang totoo, desgrasyada. Mhm. Nice. Nag-usbungan sila. So, dito sila nagmamaskara, dito nila nalaro na proud single mom ako. So, sa atin, okay. Maging proud single mom ka kung maayos nga yung gampanin mo bilang nanay Nanay, doon bilang sa anak. Oo, bilang nanay. Maging proud ka na single mom ka. Maayos yung gampanin mo. Ang problema dito sa mga to, proud single mom, pero pa-travel. Pag tinignan mo yung buhay niya, wala ka namang attributes na iniambag mo para maging legit na nakaka-proud kang single mom. Hindi, yung single mom na tinutukoy nila kasi is themselves. Selfish Oo. Hindi kasama anak doon sa pagkasinabi ng proud single mom. Hindi. Hindi kasama yung anak. Sila lang yun, selfish, pre. Sila yun. Kaya ako sabihin ko sa inyo mga single mom kayo, hindi ko maintindihan kung paano nakakaya ng puso nyo yun. Ginagamit nyo pang maskaran na proud single mom, pero hindi nyo naman talaga nilalatag yung reason para magiging proud single mom. Ako hindi ko kaya yun lalaki ako Pag may anak na ako, Mhm. tapos hindi ako nagbi-build para sa future nung bata. Ako sigurado ako na itong mga single mom na to, na pa-travel, wala naman silang nabibuild Mm. Napag-usapan namin yan pa rin nila Chai Chester last sige. time. Oo. Na maging proud single mom ka, 'di ba? Ganun slogan nila, proud single. Maging proud single mom ka kung yung ginagawa mo sa buhay mo is towards your child. Yun ang proud single. Kung napalaki mo rin siya ng maayos, dun papasok pa lang yung proud single mom. Pero sinasabi na nila yung proud single mom porket kakahiwalay pa lang nila sa asawa nila. Yun na yun, idea na yun. Hiwalay ako sa asawa ko. Proud single mom. Wala pang result yung bata Tama. Wala pang result yung bata. Hindi pa nga wala pang achievement kung ano-ano. Hindi mo pa nga alam kung tama yung... Di pa nga sure kung criminal yan pag laki. Oo, yun, exactly. Inang yan Diba? Alam mo ginagawa nito mga to, single mom na to, finiflexan nila yung mga kapwa nanay nila. Ito kasi, akala nila, yung mga nanay na nag-focus na dun sa anak nila, tapos sila dahil hiwalay nga. So, travel. Finiflexan nila, ako, tumatravel ako. Sus. Hindi mo na-realize, mas kalugod-lugod sa loob ng Diyos at mas fulfilling talaga sa pagkababae ng tao na hindi na siya nagtatravel kasi Focus na siya sa anak focus siya niya. sa mga anak niya. Mm. Ang ginagawa nito, kaya may ganyan yung mga single mom na yan, mayabang ba, finiflexan nila, ako, tumatravel ako. Nakipag-sex ako kung kani-kanino. Kayo, hindi nyo na magawa yon. Kang inang yun. Grabe, no? Ako, Hinijack kasi nila yan Ayun, na-hijack nila yung meaning ng proud single mom Usually, yun nga magiging proud single mom ka lang talaga at deserve mong tawagin na proud single pag nakita mong umaakyat na sa stage yung anak mo, kumukuha na ng diploma, tapos masasabi mo na, I'm a proud single mom. Kasi may result na Napalaki mo talaga na yung ikaw mismo, napalaki mo yung anak mo na single mom by yourself. At may result. Pero yung agad-agad, dahil lang naghiwalay kayo, proud single mom ka na agad, kakahiwalay nyo pala, wala pang isang linggo, nag-break lang, saglit, nag-close na, proud single mom. Wala pang pwedeng ika-proud doon. Naglabas ka pa lang ng bata sa pempem mo. Wala. Wala pang achievements, I mean. Hindi mo pa napapatunayan na okay kang nanay. Wala pa nga Wala pa. kaya i-raise ko tong napakalinaw na red flag na to. Mm. Binabalandra niya sa social media na single mom siya. Tapos pag tinignan mo yung profile niya, puro travel. Hindi kasama anak. Hindi kasama. Hindi. Ganito pre. Minsan meron namang kasama yung anak. Oo. Minsan meron Pero sa naman. mall lang, sa SM. Hindi, meron ding actually meron ding out of the country. Meron mga major trips din sila
O baka mag-react na naman kasi yung isa dyan eh. Hindi lang ikaw ang mundo ko ha. Yay! Nanonood ka pa eh. Pero gusto mo siyang gawin mundo mo. Hey! Balik! Ibalik! Check ko pag bumalik yung feelings ko. Ang tamis! Pero, gusto kong i-highlight yun eh. Sinasabi, single mom ako. Tapos pag tinignan Single mo mom yung... ba yun? Single mom ba yun? Sila? Oo. Single mom sila. Tapos pag tinignan mo yung profile nila, ano dun? Ano dun yung nag-aambag ng maganda sa pagiging single mom? Yung mga pag-good time nyo, yung mga pa-travel nyo, o kaya yung pag-bonding nyo sa mga pok-pok friends nyo, hindi yun nag-aambag. Hindi. Yeah. Totoo yun. Di ba? Para ika-proud. Ano nga ba yung mga bagay na pwede nilang ika-proud as single mom? Ipakita mo talaga na dahil total binabalandra mo, ginagawa mong bentahe mo yung single mom, di pakita mo na yung mga tinuturo mong mabuti sa anak mo, yung pag-nurture na ginagawa mo sa anak mo, yun dapat ang laman ng profile mo. Ngayon, kung hindi naman ganon ang laman ng profile mo, itigil mo na yung pagbabalandra mo ng single mom. Nahahalata lang na bobo ka. Halata lang talaga. So, halatang lang eh. Ako nakikita ko halatang kinopya nga lang yung women empowerment sa mga negra eh. Diba? Ganun, i-apply ko na rin sa sarili ko to. Malinaw na indicator na naman ng insecurity. Ang dali niyang inabsorb yun. Ang dali nilang inabsorb yun. Kasi sa totoo lang, nadudurog na talaga sila sa sarili nila eh. So, nakakita sila ng magaan sa pakiramdam na kahit hindi nila naiintindihan. So, yung kayo, mga single mom kayo, binibigyan ko na kayo ng lesson. Putek, marami pa kasi sa inyo na kinukuha nyo pa yung posisyon na mas matalino kayo sa mga katulad ko. Hindi, halatang-halata kayo sa exposed kayo sa mga pangangatwiran nyo. Meron pa kang isa rin dyan ulit eh. Isa pa ulit na alaala ko. So, ang dami niyang ebas sa akin. Kasi marami nag-message sa akin na babae, kaya ganun eh. Kaya marami akong input sa ganito eh. Ngayon, ang ginagawa ko, dahil syempre, lagi ko nang nararanasan yung ganyan. So, hindi ko na ini-enter yung part na nakikipagbatuhan ako ng katwiran. Pag may sinabi siya, lagi ko nalang tinatanong bakit. Siya rin yung napagod eh. Hindi niya nga mapaliwanag. Okay, una kong bakit. Inulit ko yung sinabi niya, bakit. Hindi ba sa ganito. Tapos okay, tuloy ulit sa conversation. Bumitaw na naman ng ganon. Yung nag-a-assert na naman ng dominance. Oo, tinanong ko ulit, bakit? Siya na sumuko. Ito naman, bakit. Pinaliwanag ko rin na maayos na tinatanong ko nga, bakit? Para malinaw sa ating dalawa kung ano yung posisyon ko sa mga sinasabi mo. Hindi ako nag-a-assume ng ibig sabihin mo. So, pag nilinaw mo sa akin yan, okay, malinaw sa akin. Pero hindi niya rin mapagtanggol. Naawa ako dito sa mga babae na to. Naawa ako sa mga single mom na ganito. Masyado kayong ginulpi na ng mundo. Masyado na kayong nauto ng polluted minds ng karamihan ng mga tao. Kaya ganon. So, basta ako, ang pangit eh. Ako sinasabi ko talaga. Sa totoo lang, pre. Ako sa totoo lang, matagal naman nang may mga single mom, pero hindi sila masyadong tinitira dati. Kasi nga, alam nila eh. Alam nila yung katayuan nila, may disadvantage na sila. So, tatahimik na lang sa isang tabi. Totoo. Di ba? Matagal na yan, pre. Matagal na yung concept ng single mom. Ba't ngayon siya umiingay? Kasi nga, sila rin yung single mom na nga, sila pa yung gustong mag-demand ng may mga bago sa society. Gusto nila mag-adjust sa kanila. Yeah. Di ba? Ngayon, nagagalit ngayon yung, itong side natin, puta, teka lang. Ikaw yung may problema, bakit kami mag-a-adjust? Ikaw yung may handicap, bakit kami ang hahabol sa'yo? Di ba? Ikaw ang mag-adjust. Ganun kaya naiinis na yung mga tao sa kanila eh. Now, we understand nga yung mga struggles na yung, bakit kayo lalong nadidiin ngayon? Kasi ang iingay nyo rin talaga eh. Kumbaga iPhone 13 ka eh, tapos gusto mo 17 touring sa'yo. Oo, Hindi. ito pa. Oh, Diba, okay, iPhone 11 ka lang eh. 17, hindi pwede eh. ito yan. Kailan yung Father's Day? June? June Oh, lang. abangan ninyo na naman. Father's Day.
O, i-claim nyo na naman yan ng mga single mom. Pag Father's Day, kiniklaim din nila. May Mother's Day na, may Father's Day, kaya may Mother's Day, Father's Day. Nag-post ako ng nung Father's Day. Ang daming nagalit sa akin. Sabi ko, sabi ko, tara, takbo. Nandyan na yung mga mother na kiniklaim pati Father's Day. Last year. Oo. Unahan na natin sila, pre. Dami nag-comment nun, Unahan ko na kayo, ha. Huwag kayong tatanga-tanga. Ayan na. Father's Day, ginawa yun para sa tatay, para sa may itlog, para sa may tite. Ngayon, huwag nyo nang ipagpilitan na i-celebrate yung Father's Day para sa nanay. Anong kaputang ina? Pati nga bakla, nakiki-Father's Day. What the fuck? Ano ba? Ang linaw naman nung sinabi. Yung mga bakla di Kasi maglalabas. may pang-defense sila dyan, sasabihin nila, ang father hindi lang dahil sa gender. Tignan mo nga yung meaning ng father. Di ba? A man who has a child, o father. A man who has a child. Hindi yung lagi tinutwisting turn ninyo, diyan kayo nakakainis eh. Actually, stand ko dyan, tanggapin na nila na kahit anong pagpapakananay nila, hindi nila magagampanan yung role ng tatay. Kahit pasabihin ninyo, magaling at warang nanay ka, hindi mo pa rin ma-apply yung masculinity na meron ng isang tatay na matino, ha? Na matino, hindi lahat, ha? Yung matinong tatay lang tinutukoy ko. Alam mo, actually ako, pagkatapos ko nang magagano'n, bad trip ako, but at the same time, awang-awa rin talaga ako. Kasi ako talaga, pre, alam ko naman na fragile talaga ang mga babae. Kaya sinisigawan ko na kayo na huwag kayong magpakalalaki. Actually, naawa ko kasi nakikita mo yung reflection na kung paano na sila kadurog na durog, pre. Kung paano na sila ka-confused, kung ano na karaming sapak na natatanggap nila sa mundo, hindi na talaga nila kinakaya eh. Kaya nasa desperation yung moves nila eh. Alam mo, tingin ko, based sa mga single mom na binarotsa ko, no? Hindi, totoo. Pare, dami kong tinirang single mom dati. Based sa pagkaka-study ko sa kanila, hindi man talaga nila gusto magpa-strong. Mostly sa mga single mom, gusto rin talaga nila mag-submit. Kaso based sa status na meron sila, hirap na rin sila makahanap ng lalaking sagsasubmitan. Alam mo na, kasi puro betas yung dumadating sa buhay nila eh. Kasi nga, yung lalaking kasubmit, hindi rin naman sila yung first option. So, itong mga single mom, naiipit din ngayon sa sitwasyon na magpapakalambot ba ako or magpapaka-strong na lang ako? Naghahalo-halo na rin eh. Kasi nga, knowingly na wala naman sila masandalang pader. So, naghahalo-halo yung masculinity at femininity nila. Kailangan nila magpaka-strong for their kids at the same time mag-work. Because the absence of father, wala eh, di ba? Pero at the same time, gusto rin naman talaga nila mag-submit. Nagkakalabo-labo yung frame nila, pare. Given the situation. So, based sa mga, binarotsa ko mga single mom, alam mo, naiintindihan ko sila. Kung saan sila nanggagaling, kung bakit, dito sarcasm hindi to sarcasm, totoo to. Naiintindihan ko sila kung saan sila nanggagaling. Nagigets ko kung bakit nagiging combative yung mga single mom. Although, ayoko rin talaga karelasyon yung combative, pero yun, nagigets ko kung saan sila nanggagaling. Kinreate sila ng nature para mapunta sa ganung sitwasyon. Because of their choices din naman in the first place nung bata pa sila. So yun, may reason kung bakit matitigas yung mga single mom na nami-meet ninyo, pero deep inside, pag nabasag nyo yung barrier nila, tangina, susubo na yung marites nyo sagad. Totoo naman. Ako naniniwala Grabe ako. sila. Mahirap yung battle talaga nila. But, yun na nga eh. Ang hirap na nga ng battle nila. Doon nga, babaksa ako doon eh. Yeah, I understand. Mahirap na yung battle ninyo. But, bakit? Ang hirap na nga ng battle niyo in the first place. Naghahanap pa kayo ng kalaban by adjusting the society. Marami nga ayaw mag-adjust eh. Di ba? Bakit ayaw namin mag-adjust tapos tatawagin nyo kaming fragile, masculine, predator, anong tawag doon? Weak, Misogynist, intimidated. Di ba? Ang hirap na nga ng buhay eh. Tapos papahirapo mo by calling other names eh. Sino matutuwa sa inyo? I think ang babaeng nakaka-intimidate. Kala kasi ng mga single mom na to, intimidated ka sa akin kaya hindi mo ako ginugusto. Marami na nagsabi sa akin yan, mga single mom na mga may tsura din. Intimidated ka, no? Kaya hindi mo ako na-approach or what? Ganyan. Ako ang pagkakaintindi ko, ang lalaki nai-intimidate lang sa babae if yung babaeng yun times 10 yung yaman niya sa'yo. Totoo. Pwede pa yun. No? Doon lang yung parang kino-consider ko na most men nai-intimidate yan.
Tapos hindi approachable, mayaman pa. Times 10, anak ng kontraktor. Makes sense. Tapos ikaw, ano ka, puta, squatter! Oo, sobrang wala kang pera, pare. Yun, Makes intimidated yung approach doon, sobra, mostly men. Pero kung single mom ka lang, hindi ka naman mayaman, wala ka naman na-achieve din sa buhay mo, at kupal-kupal ka, hindi kami na-intimidate sa'yo. Sadyang ayaw ka lang naming i-entertain kasi nga, ang sama na ugali mo eh. Tapos combative ka. Hindi intimidation yun. Ina-avoid lang talaga kayo ng mga lalaki. Kaya ako, yun talaga ang ano ko, yun ang stand na Ayaw mo talaga single mom? ibabato ko. Hindi, pwede pa rin sa akin single mom. Basta maganda, single mom, tapos magsasubmit ka. Parang si IZ tsaka si Alvin. Yo. Di ba? Putik, tingnan nyo nga si, tingnan nyo nga si IZ tsaka si Alvin. Nakita nyo sa interview. Nakatingin lang talaga si IZ kay Alvin, no? Di ba? Admiration, no? Oo, di ba? Kung gano'n naman yung klase ng babae, kahit marami naman akong option, baka ba i-consider ko yung single mom na maganda? Kung Lord! Paramdam ka naman sa akin! Mahal mo ko! And then again, so, Tito Boy, we go, Kinaya pa yung mukha. Tito Boy, we go there, so and then na-realize, biglang tangina kumalma. Baliwang putang. May saltik na si Kuya mo. So yung mga pare, no, kung gusto niyo yung ganung klaseng content, don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. Ano masasabi niyo doon sa mga pinag-usapan natin? Iwan ninyo yan sa baba. Alam niyo naman yan, binabasa natin yan. Alright? So, Anti-Support Podcast. Magbabalik kami. Nga pala yung mga Facebook namin, nandiyan na yun sa baba. Shopee ni Isa daw, TikTok shop ko, nandiyan na sa baba. Telegram natin, nasa description. Go ahead, check it out. This is Trippy Gang. Baby. Baby. Lord, paramdaman naman mahal mo ako! Tangina. And then again, Tito Boy, we go there to ano. I'm sorry, forgot the name. I don't